up, we have Jojo Panaliga ng Rider PH. Hi, thanks kay Robin. Follow up ko lang doon sa sagot mo. Sabi mo, nakaka-relate ka lang doon sa part ng pagmamahal sa mom. Pero dito, di ba, yung character mo pinag-aagawan ng mga babae. So, alam mo na nakausap ka namin the first time nung nilaunch mo yung pabango mo, talagang parang na-overwhelmed ka sa sobrang suporta sa'yo ng mga tao. So, paano ka ngayon, paano mo in-internalize itong pinag-aagawan ka? Kasi obviously ngayon pinag-aagawan ka na talaga. So, anong feeling? Hindi naman po pinag-aagawan. Si Arlen po Ano mo ba sa mga fans mo? Parang hindi sila mag-aagawan. Hindi, pero si Drake po kasi parang hindi naman siya nagsasalita kahit pinag-aagawan na siya. Si Nogi. Pero wala siya, wala lang po sa kanya. Parang ang iniisip lang niya, pag-aaral niya, yung nanay niya, gano'n lang. Mapagbibigyan naman lahat. Pwede mo, huwag mo na kayo mag-aaral. Follow up lang. So, wala ka bang experience na naramdaman mo na ngayon kung ano yung pain mo? Wala ka bang yung sa mall or biglang may mga lumalapit sa hinahabol ka? Wala bang gano'n? Sa totoo lang po, happy po ako na marami na nakakilala sa atin. Nakikilala po tayo ng mga tao. Pero hindi ko po siya natin iniisip eh, parang ayoko po lumaki ulo ko, ayoko naisip na sigat na or kung ano man. Kasi malayo po po, hindi po po ito yung gusto. Malayo po po. Gusto lang naman yan. Salamat. Salamat. Yep, thank you so much. We just heard from Rider PH. Now up next, it's Carjun Capamilya Insider. Hi. Hello. Kapatid insider mo din ka po kapamilya. Hi po. So for the past questions, may pressure po ba? May pressure ba sa part ninyo na mapantayan ng success ng Mutya ng section? Para po sa natantas. Mas nasa harap na yung mga Sino siya? Di ba, for me, hindi po siya, it's a good pressure na it's a new project. Pero yung pressure po na dapat success is the same. I don't think naman po na-pressure po kami dun sa ganon. Kasi, personally, kasama rin po kami dun eh. Dun din po kami nakilala ng tao. So, thankful po kami sa project na AMSE na nakilala po kami dun. Now, dahil po sa success na meron po kaming sinusing Drake Pang. So, masaya po. Masaya po ako. For me, yes, syempre hindi naman po mawawala yung pressure sa sarili. At the same time, bagong character din po kasi ito sa akin. Iba si Faye, iba din si Mika. So, kailangan mo talaga siyang pag-aralan. Pero syempre po, sa part po namin, gagawin po talaga namin yung best namin. Hindi naman po hindi. Kasi as a artist, kailangan namin pag-aralan lahat. Yung character, kailangan namin basahin, alamin, yung mga flow po ng story. Kaya, it's normal naman po na ma-pressure ka po. I agree with what they said as well. Of course, with this new project, ibang-iba rin po yung dynamics ng each and every one of our characters. So, bale, hindi ibang Rafa na po yung makikita niya dito in comparison to our previous project. And, of course, since it was such a huge, thankfully, such a huge success, we are very grateful po. And it just pushes us to want to do better, to give you a better performance po in this show. Pero ano po, actually hindi naman po namin iniisip yun. Sa ngayon ang iniisip po namin is maging better yung acting, better kami sa work, better yung pagkakasama kami lahat sa set. So, ayun lang po. Masaya naman po kami. Kung ano po binibigay sa amin ng Viva. Bakit niya niya bongga? Hi, hello. Thank you for your question. You know, I never
I never once thought of it like that. Never ko iniisip yun na pressure ba ako dito. Kasi the double down on sinabi ni Ethan. Success has many different faces, many different images. AMSI is AMSI. This is Mission Impossible, seducing Drake Palma. Iba yung team, iba yung... I'm also doing fans. And I've never once felt the pressure. If anything, you know, I look at these as two different types of success. That's what I'm looking at. That's what I'm aiming for. So, aiming for. Akin naman po, siguro po may konting pressure kasi nga sobrang happy din ako kasi sobrang laki ng mutya. Tapos dahil nga ang laki ng mutya, sinuportahan nyo kami, may kasunod tayo, kasunod grade pa naman. Nakakakaba lang po dito kasi ang laki na bunga ng role natin dito. Tapos mas pinag-aralan ko po ito, gano'n. Kaya may pressure pa din. Ikaw naman. Ako naman po, aaminin ko po talaga. Nung unang ako tinawagan at sinabihan na, o ikaw na to, ganyan. Sobrang saya ko lang. Tapos after nung saya ko, ito siyang napalitan ng pressure, ng kaba, na, hala, bakit na po, kaya mo ba yan? Tapos, I started doubting myself kung kaya ko ba. Pero, ako kasi, ito yung pangarap ko eh. Matagal ko na ito hinihintay. At andito na to, tatanggi pa ba ako? So, magpapatalo ba ako sa pressure? Siyempre, hindi. So, I used it as motivation to become better. Mag-focus po ako sa acting ko, mag-focus po ako sa character ko, and mag-focus po ako sa success. Ay, sa pressure ng success, hindi naman po ako ganun na napipressure sa tulad ng una. More on enjoying na lang po. I-enjoy ko na lang po kung ano yung nasa harapan ko po ngayon. Sana dumalas po. May pressure po sa seducing Drake Palma. Siyempre, working with these Vigo artists na napakagaling po nila. And kita-kita naman po yung pagka-lakas po na ng mutya. And siyempre, knowing na magka-role po ko dito, small role, but kind of big role for me. And siyempre, I'll take it as a good pressure. Same with Angela said na gagawin ko siyang motivation to be a better actor, better artist, and just do better sa craft ko. And yun, so thank you. Last question for Dylan. Ano bang first ever reaction nyo na naging part mo kayo ng seducing Drake Palma? Yan na kayong best kasi sa mas best. Sorry. Ano ba yung first ever reaction nyo nung nalaman nyo maging part mo kayo ng seducing Drake Palma? First reaction, excited po. Very excited. Pero at the same time, nandun din yung kaba. Kasi I've never worked with sila Robin, sila Angela. Ganun sa Vigo artists. But yun, I'm very thankful and it's a privilege to be working with these amazing cast and director and writer and everyone. So yun po, I'm very happy po. Thank you and congrats po sa inyong lahat. Thank you, Nim. That was Arjun Kapatid, Insider. Next up, we have Mitz Mirales ng Tempo at PM. Hi! Kay Robin at kay Angela, sa rating na 1 to 10, anong rating ng popularity? 1 to 10 na ranking. Ikaw, ano? Popularity, nasaan kayo sa 1 to 10? Siguro ako nasa 7 or 6. Ako po 1. Hindi napakano naman. Hindi po. Dapat 1 lang. Sa baba lang po dapat tayo. So ano ba ang kulang para maabot ang 10? Marami po po. Malayo pa po ako. Marami pa po akong kailangan matutunan. Marami pang kakainin kanin. Saka ramen. Ramen lang sa ramen. Wait. Paano mo inaalagaan ang popularity mo? Ngayon po sa totoo lang, hindi na po ako masyadong sa social media. Parang hindi na po ako masyadong nag-iisip-isip. Kasi minsan po,
ano tawag dito, parang ayoko na lang po nagbabasa masyado ng mga May comments. mamimiss ka daw ng fans mo. And then, magpo-post pa din po. At saka abangan naman nila yung seducing direct pa. And then, ayun po, habang nag-shoot po ako, hindi po ako masyadong social media muna. Para wala po ako iniisip, focus lang po ako sa shoot. Angela. Ako naman po, 1 to 10, anong rating mo? Hilarity. ako po binase ko lang po sa followers kaya ako nasabing 7 or 6. Pero kung sa totoo lang po, yung tingin ko po sa sarili ko, siguro below 5 pa rin po. Para po sa akin, para po maalagaan ko yung popularity ko, kung ano po yung meron ako, is to work harder po sa mga contents po, and I want to make sure na lahat ng linalabas ko po is authentically me. Kasi gusto ko po magustuhan ako ng tao na ako, na pagiging ako lang. Okay. Ay, ano pa lang ni Raleigh? Cerebrales. Alright, thank you, Miss Nitz. Thank you po. Yeah, thank you so much. Up next, it's Mika Geronimo ng Cineha. Hi. Oh, my first question for Angela. So, ano yung reaction mo sa reaction ng mga fans na na-review na ikaw si Angela? Kinilig po ako kasi hindi ko po in-expect yung ganung feedback kasi first time ko po mag-lead role po. Sanay lang po ako sa mga minor na characters, ganun. Tapos kinakabahan po talaga ako, hindi ako makatulog kasi iniisip ko po kung ano po bang magiging reception ng tao po sa akin. Kaya laking tuwa ko po talaga at parang nabunutan ng tinik kasi nalaman ko na masaya naman po majority po na ako po si Alice. Yun po. Salamat po, maraming salamat po. Love it. So, my next question. Rabi na mention mo na nabasa mo na rin ang book, Angela, you also mentioned kanina na nabasa mo na rin. So, this question, to both of you or anyone else sa cast na nabasa na yung original book, anong scene or anong moment in the original story ang excited kayong i-bring to life? Ako po, actually ginunan na po namin. Pero yung scene na ang galing ni Direk, sobrang galing ni Direk. Opo, ang galing. Nagulat ako, parang sabi niya, yung parang ginaguide niya kami kung anong gagawin. Tapos nung part na, yung po kasi, sobrang kakaiba po kasi yung kiss niya. Di ba, pag sa mga wait na, sure eh. Sa mga series po kasi, sa mga movies, yung kiss, like, lips, gano'n. Pero yung scene po na to, sobrang ganda din ng sinulat ni Sarisa, diba? Parang kinis niya sa mga parts na... nasa book yun, nasa book. Kinis niya sa mga parts na hindi pa nakikiss sa kanya kasi akala niya, first kiss niya yun. Yun talaga, yun. Ayun mo, yun po yung favorite scene ko. Abangan niyo kung paano. Galing. Ikaw. Gaya-gaya ko yung din sasabihin ko. Hindi, pero nung nabasa ko po yung libro, doon ko po unang naramdaman na yung tuminig talaga ako malibigyan niya. Ang cute! Kasi hindi ko yun na-expect. And may isa pa po akong favorite scene is yung sa acquaintance party po. Yung unexpected po na hindi na siya na sasayawin siya. Parang nakakakilig po talaga. Kinilig ka? Oo. Ha? Hindi lang na. My favorite scene, actually, winention ni Miss Arisa kanina, yung sa swing. So parang yun yung time na 5 beses pinaiyak ni Rexy Alex. Umiyak siya 5 times. And medyo nakakalungkot. Pero isa yun sa mga aabangan niyo. Yun lang. Thank you. Paiba-iba yung sa akin kasi every time I read the chapter in the book na doon si Ayas together, ito na talaga yung favorite ko. Hindi, ito na talaga yung favorite ko. Pero when it came to shooting it, same kami ni Yumi ng favorite scene. Ano nga yun?
yung tinanong niya ako kung pwede niya ba ako yakapin. ayun yung pinaka-favorite scene namin na naghahabol. Okay lang yun. Nakakataw ko na. Nagkakabulan kasi ayaw ni Ayas, I guess. Kaya tumapit mo siya. Ayan. Yun yung favorite moment for Ken. Shout out Miss for writing that wonderful scene. Kenya is so cute in the book and we just cannot wait for you guys to see that. Oh my god. Kenya Howard. Yung favorite part sa book, yung nahulugan si Alice na libro. Doon ako unang kinilig habang binabasa ko siya. So, nakakakilig diba? Tapos pupunasan ka ni Drake na, diba? Totoo? Kinikilig din ako doon. Ganyan yung, yung energy ko doon. Tapos, yung favorite ko din yung lagi niya ako hinahabol. Lagi ako hinahabol ni Ken. Kahit saan man ako magpunta, mapampol, Christmas party. Oo, tutulong pa. Tawag ko sa kanya. Ayun po. Thank you po, Miss Risa. Ang ganda po ng video. Ako po, na-enjoy ko po talaga. The entire book po, pero ako yung personal favorite ko was also the part where, where the... Ayun po, that was my top favorite quote in the entire book. Yung favorite part ko naman po, since Christine po kasi lagi naghahabol sa akin, may times naman ako naman po yung maghahabol. Nabalikan na ako. So, pwede pa po namin siya. Pero yung isa po po kasi favorite part. Hindi ba? Ang favorite part ko po, magiging bias ko, is the first episode, yung napakita po sa rooftop. Kasi doon po in-establish lahat ng story na isusuduce si Drake Palma. And I think that's a very important part of the story. That's why it's my favorite. Alright, thank you for that. Thank you, Ms. Mika ng Cine Hub. Lastly, we have Bao Kaniyama, TikTok content creator. Hi. No, I'm here, guys. So I only have one question for all the men po. Kasi based on the trailer, parang yung character here nila. Yung character ni Angela, she was not afraid of showing her affection towards Drake. So my question for you guys, kung in real life ba, anong prefer nyo? Na yung girl ba yung unang nag-first move? Or kayo dapat ang unang mag-first move? Hindi lang. Kasama ka direct dito ha? Sige sila. Hello po. Usually, hello po. Ever since, ganun ba ako nagka-relasyon? Ever since grade school, high school, college. Usually, ako po yung nagtatanong. And ako po yung umaamin. Ako yung nagko-confront if nagkakaroon ako ng feelings sa girl. And, ayun. Sa story, ganun din. Ikaw, sino gusto mo una nag-first move? Kapag gustong ko ako, kapag, like, nagpapakyot lang ako, gusto ko yung like. Ako po gusto ko kung una nag-first move. Yun lang. Ay, my story po. You can also cross and go for it. I think it's no question that men should do the first one. No, like period. Men should be the first one. But I will say this: I feel like it would be fun if on the girls' end they should also put themselves in a position where the men can make the first move. It's like you're bouncing off of each other's attraction and how you feel towards each other. So, on retrospect, men should be making the first move, in my opinion. But women should also be in a position where the men can do that as well. But if you want to give the guy a hard time, go for it. I get that too. I get that.
Lastly, Lika. Ako po, for me, personally, mas prefer ko po yung ako po yung nauna or yung kayo nauna, manligaw. Kasi, ako po yun. Pero I feel like kung babae po yung mauna, wala na po problema dun. Love has no boundaries. Love is love. So, okay lang. It works both ways. Thank you so much. And ako naman siguro, go. Di na guys, no, di na. But honestly though guys, pasalamatan naman natin ang cast and crew na Mission Impossible, seducing Drake Palma. Diyan na po nagtatapos. What?